Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang pagpatuloy namin ng paggawa ng bubong ng hagdan dito sa ating treehouse. Para malinis tingnan, ay ginupitan ko ang bawat gilid ng dahon ng anahaw. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Kahapon ay nakafocus lang kami kumuha ng mga kahoy para sa gagawing materyales dito sa ating bubong. Tapos yung iba ay nilagay na namin bago bumaba kami dito ng bundok. Kaya ngayon ay pinagpatuloy na namin ulit ito mga kapugi. Kita mo na tapos video. Wala. Tapos kami maglalagay ng kawayan mga kapugi dyan sa taas. Ngayon ay kukuha na lang kami ng anahaw. Hindi na magalayuan dito yung aming pupuntahan. Yung pagkukuha na namin dito ng anahaw ay nasa gilid lang din dito ng daanan. Yung mga naabot lang ng mga itak, ayun lang din yung aming kukunin mga kapugi. Pero pati ba ini? Yan. Habang nangunguha kami dito ng anahaw mga kapogi, yan may mga hinog dito na santol, oh. Malapit lang at saka mabababa. Maliliit lang na bunga na kami. Binibilang din namin yung dahon ng anahaw na amin nakuha para malaman namin kung ilang peraso ang kailangan doon sa gagawin natin bubong. Bali, isasakto lang muna namin ito sa 100 mga kapugi bago kami bumalik doon sa ating treehouse. Para kung kukulangin man kami, at least alam na namin kung ilang peraso na ang kukunin. At kung natapos na kami dito sa pagkuha, ay hindi na namin ito tinalian dahil malapit lang naman ito sa ating treehouse mga kapugi. Inayos lang namin ito sa pagkasalansan para kung buhatin man namin ito ay walang may mahuhulog na dahon sa daanan. Pagdating namin dito sa treehouse ay pasado alas 11 na ito ng umaga. Kaya umakyat na muna kami dito sa itaas para makapagpahinga at sabay na din kami dito mananghalian mga kapugi. Sige, ganyan man ang kwan mo. Pag-isa niya.
Pagkatapos magpahinga ay bumaba ako dito ng treehouse para alisin ito mga putol na kahoy na nakasagabal dito sa ibaba. Ipapwesto ko kasi dito yung ating ginawang upuan dahil gugupitan ko na muna ang dahon ng anahaw bago natin ilapat dun sa ating ginawang bubong mga kapugi. Dati kasi kapag nagbububong ako ng anahaw ay hindi ko ito ginugupitan mga kapugi. Kaso napansin ko, makapal siya kapag natapos na at sa katagalan ay tinitirahan ito ng tuko at ng mga daga. Kung minsan ay mga ahas pa para wala silang makapitan at matitirahan dun sa itaas ng bubong ay inalis ko yung bawat dulo ng dahon ng anahaw mga kapugi. At para malinis din tingnan ang paglagay natin dito ng dahon ng anahaw. At habang nagugupit nga ako dito ay abala naman yung aking biyanan sa pag-alis ng mga damo dito sa ibaba ng ating treehouse. May tanim din kasi siya ditong pinya at malapit na ito magkaroon ng bunga. Sa paglagay ko dito ng bubong, ang ginamit ko dito na pantali ay tansi o nylon. Habang naglalagay nga ako dito, ay may nakuha dito na malaking bunga ng pinya ang aking biyanan. Dadalhin niya ito mamaya pagbaba namin ng bundok mga kapugi. Baka may posibilidad na maging pulutan pa namin ito. Kaya alin ang ginagamit. Ano ulit tayo na ha? Ano, tara! Ulit tayo na ha? Bali ito palang natapos natin mga kapugi dahil naubusan tayo ng anahaw. Bali 100 to mahigit lang yung nakuha naming anahaw. Yan, konti na lang yung kailangan mga kapugi. Yan, yan. Ang ganda siya kapag nagupitan kasi malinis sa tingnan. Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang pagpatuloy ng paggawa natin ng bubong ng hagdan dito sa ating treehouse sa itaas ng bundok. Dahil kulang tayo ng anahaw kahapon kaya amin itong dinagdagan. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Pag-akyat namin ang aking biyanan dito sa itaas ng bundok, dumiretso na kaagad kami kumuha dito ng anahaw. Dito pa din kami sa malapit at banda sa may daanan lang. At naalala pala dito ng aking biyanan na may mga anahaw daw na nakatambak dito sa may ulingan. Ginamit kasi ito na pantakip nung nag-uling sila dito ng baon ng niyog. Kaya pinuntahan ko ito para tingnan kung mayroon pa dito pwedeng mapapakinabangan para pangdagdag doon sa gagawin natin bubong mga kapugi. Mabubulok na lang kasi yan dito. Tapos kapag mag-uling ulit sila, ay kukuha na lang ulit sila ng bago. Maganda kasi ito gawing bubong kapag tuyo na. Dahil kapag ito ay nailagay, ay hindi na siya liliit pa mga kapugi. Pero pinipili ko lang dito yung mga medyo magaganda pa. Yung may mga butas ay iniiwan ko na. Bali 70 lang na peraso yung aming kinuha at sinasakto lang namin na kumasyalan doon sa ginagawa nating bubong. Nauna na nga bumalik dito ng treehouse ang aking biyanan at ako naman ay inayos ko pa sa pagkakamada para mahilan na natin ito papuntang treehouse mga kapugi.
Katulad pa rin ng karaan, bago natin ilagay ay gugupitan muna natin ang bawat dulo nito at medyo mainit na rin dito ang kapaligiran kaya uminom na dito ng sabaw ng niyog ang aking biyanan. Wala siguro, madali lang. Bigay. Marami pa rin ang tatanong kung bakit ginugupitan ko pa daw ang bawat dulo nitong anahaw. Kaya ipaliwanag ko ulit ito sa inyo mga kapugi. Ilang beses na po akong gumagawa ng bubong gamit itong anahaw. Nung hindi ko pa ito ginugupitan, kapag inilagay mo ay sobrang kapal tingnan. Tapos napapansin ko ay laging tinitira ng mga daga. Kung minsan naman ay mga ahas pa mga kapugi. Malamig kasi ito at nagkakaroon ng maraming espasyo. Kaya gustong maglagay ng puga dito ang mga hayop. At habang nagugupit nga ako dito, ay nahanda na ng aking biyanan. Ang gagamitin ko na pantali na tansi o nylon para mamaya pagkatapos nito ay dire-diretso yung ating ginagawa dito mga kapugi. Pagkatapos kong magupit ng anahaw, ay naakot na dito ng aking biyanan papunta dito sa taas para tamang abot niya na lang ito habang siya ay nakaupo dito at nagpapahinga. Medyo nainis nga ako dito sa malakas na hangin dahil yung mga nakatambak ko doon anahaw doon sa ibaba ay kinakalat dahil sa dinadala ito ng hangin. Siyempre habang may ginagawa kami dito ay tamang kwentuhan na din kung ano-ano at natuwa din siya dito sa ginawa nating hagdan mga kapugi dahil sa hindi na siya dito nahirapan sa pagkakit baba dito sa treehouse dahil kapag dumating na ang tag-ulan ay lagi na siya dito aakyat ang bundok para magtanim ulit ng mga gulay katulad ng sitaw, upo at kalabasa at saka mayroon pa labanos, mustasa ay kanta pala yun mga kapugi. Mga kapogi, yan ito na yung finished product ng ating paggawa ng bubong ng ating hagdan. Ito yung hagdan natin. Yan kung napapansin nyo medyo makapal dito tsaka yung una natin nilagay ay maliit na dahil kung pa ito mga kapogi liliit pa ito. Fresh pa kasi yung nakuha nating anahaw kaya medyo malaki pa siya. Kapag nainitan ito mga kapugi, liliit din yan. Katulad yung mangyayari yung ganyan mga kapugi. Okay. Baba na tayo ng sa oras na ito ay pasado alas 11 na ito ng umaga mga kapugi. Kaya medyo nakaramdam na ng gutom dito ang aking biyanan at niyaya niya na ako dito bumaba ng bundok. Kaya hindi na kami dito nakapaglinis ng kalat dito sa ibaba ng ating treehouse. Yan, ang gagawin na lang natin dito mga kapugi ay linisan na dahil makalat na yung ating treehouse dito sa ibaba. Tanggalin natin to pagbalik natin mga kapugi. Yan. Dahil natapos na yung bubong ng ating hagdanan mga kapugi ay maglalagay na tayo ng varnish sa susunod natin na vlog. Yan. Abangan nyo yan mga kapugi. Kaya hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Sa mga nakaabot sa dulo ng ating video, maraming salamat at God bless yung lahat.